pagkakaintindi ko po ng inflation kasi kadalasan natin yang maririnig. Yung inflation po is yung parang pag-increase ng mga bilihin or mga common necessities po or common natin na mga kinakailangan sa ating day-to-day na living natin. Halimbawa, yung bigas, yung gasolina, ano pa ba, kuryente, tubig, mga ganun po. So kapag sinasabing ang taas ng inflation, that means cost of living ng mga tao kasi we need to cope up dun sa mga prices na nagtataasan. Yan po. Mashallah. Mumtaz. Okay. Sa akin is Okay. Sister Johaini. Okay. Sister Princess muna. Tapos si Sister Johaini. Yala, lain kayo. Maganda usapan ito. Stuck tayo dito. Okay, Sister Princess, after that, Sister Johaini. Bismillah. Okay, Sheikh, dagdagan ko lang din yung ni Sister about sa inflation. It's simpler, in some simpler terms, when inflation happens, parang yung value ng pera is nagiging lesser than it used to be. Ganun po. When inflation, pag merong inflation, mas mababa yung value ng money compare sa nabibili nito. Opo. Mashallah, jazakillah khairan. Shukran jazilan Sister Princess, Sister Laila, and then ngayon si Sister Johaini. Mashallah, mumtaz. Lahat kayo. Bismillah. Sister Johaini, what is inflation or ma huwa at-tadakhum bil Arabi? Tadakhum or inflation is the same. So, ang inflation ay isang economic indicator na tumutukoy sa pagtuloy na pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Karaniwang ginagamit sa pagsukat ng inflasyon, ang Consumer Price Index. Marami pong klase ng inflation. Opo, maraming klase ng inflation. So, ano ang alam niyo na isang klase lang na inflation? May alam kayong isang klase na inflation? So, marami klaseng inflation. Tama po. Inflation. So, para po maiwasan ang inflation, anong dapat nating gagawin? Ibayin natin yung question. Okay, walang problema, Flo. Walang problema, Sister Lyle. Okay. Okay, 6 minutes. We have 6 minutes. Moderation. Opo. Moderation, paano? Para maiwasan natin ang inflation sa community, sa personal na buhay natin o sa komunidad, ano ang dapat nating gagawin gamit ang prinsipyo ng economics? Ayon sa ating napag-aralan today. Allahu Akbar. Lugatan lang tayo. Wala pa tayo sa terminolohiya ng economics at saka economics ng Garbiyon, the Europe. Ano ang sabi ni Adam Smith? Kilala niyo Adam Smith at saka si Alfred? Mga economist yan. Okay, kukunin natin yan inshallah. So, ano ang gagawin natin para maiwasan ang inflation? Sabi ni Sister Lina, moderation. Moderation. Opo, moderation. Kailangan po moderation, balansi at katamtaman. No? Nakuha natin kanina. Barakallahu fikum. So, dito po, khulasatul kalam, itinataguyod ng talatang ito, yung nas na ito, ang prinsipyo ng katamtaman. Isang mahalagang prinsipyong pang-ekonomiya. Saan? Sa ibara dyan sa Quran, example dyan sa Quran, na waqsid fi mashika waghdud min sautik, sa paglakad yan, balansi sa kilos. Ibig sabihin, balansi sa kilos. Sa pananalita, balansi sa pagpapahayag. Lahat ng tao kailangan, lahat tayo ay kailangan may balansi, no? Sa ekonomiya may balansi din, no? Balansi sa paggasta at pagkonsumo. Ano ang makukuha nating aral diyan? Ya ikhwani wa akhawati, ang makukuha po natin na aral diyan ay ang katamtaman sa personal na asal ay pundasyon ng katamtaman sa asal pang-ekonomiya. Any questions? I will idafa, additional, tafaddalu, or khulasa. Anong nakuha natin today? In short,